Hi, Goddess of Love here again. Kamusta kayo dyan mga goddess ko? So, anong meron sa inyo right now, no? So, tignan natin, no? No zodiac tayo right now, no? So, another reading again tayo for the collectives, no? So, tignan natin, no? Anong sitwasyon ng ating mga collectives right now? Universe, please, tignan natin anong sitwasyon meron ang ating mga collectives right now. So we can discuss, no, and seek guidance, no, and what is this? Share, little, appreciate, unconditional care, no. So you have this card and one more card, please, universe, please, Holy Spirit. So tignan natin what is that. So you have this running away from your problems is a race you'll never win, no. So yan, no. So, it's a different card, no? So, tingnan lang natin. Share, little, appreciate, unconditional, no? So, for some of you, collectives, no? So, you have this share, no? So, kumbaga, parang ito, sinasabi sa inyo ni Universe, ng ating God na it's okay na mas maganda na yung nag-share tayo, no? 'Di ba? Kahit na hindi tayo masyadong na-appreciate for some of us, hindi na-appreciate whatever you are sharing, no? Or for some of you is nagsi-share kayo but then maliit, hindi sapat. Kumbaga, wag kayong 'di ba pag nag-share naman tayo or something na nagbigay tayo, don't expect na magbigay din sa atin yung person or kung ano man, 'di ba? Kumbaga, ako for me 'di ba, pag sharing is caring din, right? With this care, no? Sharing is caring. Sharing is happiness, no? Kaya tayo nagse-share kasi masaya tayo na mag-share ng ating blessings, right? 'Di ba? Because it's unconditional happiness, unconditional love that we are sharing, no? For some of us collectives, no? So sinasabi rito ni Universe na whatever na ma-share natin, blessings, whatever it is, pure love natin, unconditional love, passion, di ba? Something like that, pagmamahal, pag-aalaga sa isang tao. Hindi natin kailangan hingin ng pabalik. But then there are situation, scenarios na something like that. Kung alimbawa, kapag in terms na sa isang relationship, ikaw lang yung bigay ng bigay, you have this unconditional love, but then, yung partner mo, hindi naman ganun sa'yo. So, imbalance kayo, right? Walang harmony, walang passion. So, anong dapat gawin? Pwedeng mag-usap kayo, sabihin nyo kung ano yung mga pagkukulang ng person mo na nararamdaman mo para maintindihan niya. But then, kapag di pa rin niya naiintindihan, maybe he or she is not serious about you. So, it's time for you to let go of that person, right? But then, in terms naman sa mga community, kapag nagbigay tayo ng blessings, wag tayong mag-expect na babalik din yun, di ba? It's okay to share and share your blessings to others, right? But then, yun nga, sinasabi ko, depende sa sitwasyon, no? Kung sa relationship, dapat give and take, no? Appreciate, di ba? Malaki, maliit. Learn to appreciate things, love, right? No? But then, kung wala nang appreciation, wala pong binabalik sa'yo sa mga pagmamahal. So, hindi worth it ang ganong relationship, no? So, for some of you, collective, no? So, ayun yung ano ko rito, no? And then, for some of you, collective, no? So, you have this running away from your problems is a race you'll never win, no? So, ito yung palagi ko talagang sinasabi, no? For some of my readings, no? Kapag meron ka talagang problema, pwede mo yung hindi mo napansinin, di ba? Pero wag mong tatalikuran, di ba? Pwede mong talikuran saglit para mawala yung stress mo. But then, balikan mo pa rin. Balikan mo kapag kaya mo nang isolve, di ba? Kasi hindi yan mawawala eh, 'di ba? With this, it's a race you'll never, kahit talikuran mo yan, iwasan mo yan, nandyan pa rin yan.
hindi yan mawawala yung problema na excuse, 'di ba? Ito yung lagi kong sinasabi na kung ano man ang problema mo, wag mong tatalikuran kasi hindi mawawala yan hangga't hindi mo nire-resolba yang problema na yan, right? No, so you have to what? You have to solve it kahit matagal man ito, matagal mo man masolusyonan, at least tina-try mong masolusyonan. Hindi yung talagang mayroon kang intention na talikuran na lang to basta-basta. Kahit anong problema to, financial, sa family man, 'di ba? Kahit anong problema to, hindi mo yan dapat talikuran. Or for some of you na nagkakaroon ng third party situation, no, sa mga relationship, karamihan diyan, mostly, yes, talaga, it's reality, no? Ang mga nakakabuntis iniiwan ng mga tao na nabuntis nila, yung mga babae na binuntis nila, something like that, 'di ba? Akala nila natalikuran nila yun. In the near future, babalik at babalik 'yan. Maybe yung anak hahanapin ka, 'di ba? Huwag mong talikuran, harapin mo ngayon pa lang ano yung problema na 'yan. Kung ngayon hindi mo siya ma-solve, maybe take a pause. Wag mo lang talikuran, but then stop ka muna sa problema na 'yan. Wag mo munang isipin yung problema. Pero habang hindi mo siya inaasikaso yung problema mo, maybe asikasuhin mo naman na ayusin yung sarili mo. 'Pag naayos mo yung sarili mo, and that's the time, kaya mo nang ayusin din yung problemang iniwan mo, 'no? At least gagawin mo pa rin yung way para ma-solve, hindi yung tatalikuran mo totally kung ano man 'tong problema mo. Like sa utang, tatalikuran mo, tatakasan mo, hindi, kasi lalaki at lalaki yung interest. Mas mahirapan ka in the future. 'Pag siningil ka, malaki lalo yung interest, right? So, hindi matatapos ang isang problema hangga't hindi mo yan susolusyunan, right? Lilipas ang taon, taon, dumadagdag lang ang interes, parang utang. Mas lumalala ang problema habang pinapatagal, 'di ba? So dapat sino-solve na agad ang problema para hindi na siya lumala, right? Kasi pagka ang problema ay lumala pa, mas marami pang tao ang maaapektuhan sa paligid mo. So kung ikaw, kaya mo na sanang i-solve ngayon, why not, 'di ba? Bakit mo pa patatagalin? Or bakit mo tatalikuran kung kaya mo namang i-solve ngayon? Kung nakakahiya man itong i-solve, nakakahiya mang harapin, kailangan mong harapin because ikaw din ang gumawa niyan. Hindi magiging problema mo yan kung hindi mo yan ginawa sa umpisa, right? So, kailangan mong tanggapin sa sarili mo, ikaw ang nag-cause ng problema sa sarili mo. That's why, ikaw din ang kailangan mag-solve nito, right? Collectives, no? So, yeah, that's it. Ito ang message sa'yo ni Universe, no? So, for some of you na maybe nakikita ni Universe, tinatalikuran nyo ang iyong problema, wag nyo raw talikuran dahil magba-backfire to sa inyo in the future. Maybe, hindi lang in the near future, baka kinabukasan, next month. We don't know. Right now, mabilis lang ang backfire. So, maybe this is a warning for some of you, no? This is really a message from universe na for some of you na may mga intention talikuran ng mga problema, wag nyo nang gawin, no? It's a warning na baka pag tinalikuran nyo to, mas lumala pa, collectives, no? So, yeah, that's it. And for some of you, kumbaga, kailangan may give and take, may balance sa isang relationship. And for some of you naman, kumbaga, whatever blessings you have, maliit man, magbigay tayo, 'di ba? Kumbaga, na-appreciate yan nga pagbibigyan mo for sure, no? So, yeah. Kumbaga, natutuwa naman si universe with this, no? But then, kapag imbalance, no? Give and take, no? So, it's time for you to release that, no? Get out of that situation, right? Collectives, no? So, yeah. That's it for you, collectives, no? So, I hope may naka-resonate with this message. With these messages from universe, no, from our God, no. So yeah, that's it for you, collective, no. So um yeah, please like and subscribe sa ating channel, no. And of course, lagi lang tayong magdadasal, humingi ng guidance kay God, no, whatever situation we are into right now, no, makakaya natin yan basta
magtiwala lang tayo kay God at magtiwala tayo sa sarili natin. Ayun ang pinaka-importante. Huwag nating isipin muna kapag ang ibang tao sa mga sasabihin nila sa atin. Ang isipin nyo, importante ay ang sarili nyo. Mahalin nyo ang sarili nyo and everything will be in alignment. Everything will be magiging maayos. Basta maayos kayo sa sarili nyo. Right? Hindi kayo magdedepende sa ibang tao. Right? So, yeah, that's it for you, collective. No? So, again, God bless you all, collectives. And yeah, thank you, collectives.